Nako, pamilyar tong eksena na to, no? Binuksan mo yung ref, kukunin mo na sana yung paborito mong yogurt, tapos bigla mong nakita, ay, expired na pala kahapon. Yung biglang may panic, di ba? Anong gagawin mo? Itatapon mo ba o kakainin mo pa rin? Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa sa dilemang yan. Ito talaga yung tanong na bumababagag sa ating lahat eh. One day lang naman yung lumipas, di ba? So, okay pa ba yan? O baka delikado na talaga? Well, let's finally get to the bottom of this. For years kasi, di ba, tinuruan tayong matakot sa expiration dates. Para bang magic, pagkalagpas ng 12 midnight ng petsang yon, automatic, laso na agad ang pagkain. Pero totoo nga ba talaga to? Or is there something more? Okay, now, get ready for this. Paano kung sabihin ko sa'yo na yung buong pagkakaintindi ng karamihan sa atin sa expiration date ay mali? Halika, alamin natin yung sekreto sa likod ng mga numerong yan. Okay, tingnan natin tong isang napakalaking pag-aaral na ginawa ng US military kasamang FDA. Nag-imbak sila ng, napakaraming gamot. At nalaman nila na 90% nito ay epektibo pa rin. Imagine that! 90% ng mahigit 100 gamot, kasama na dyan yung mga prescription at yung mga nabibili over the counter, ay basically good as new pa. Pero ang tanong, gaano na ba sila katagal expired? 15 years! Tama yung narinig mo. 15 taon, 15 years after ng kanilang expiration date, fully potent pa rin ang karamihan sa mga gamot na ito. Grabe, nakakagulat, di ba? So eto na, eto yung pinaka-importante. Ang expiration date pala ay hindi isang safety deadline. It's actually a promise from the manufacturer na hanggang sa petsang yon, nasa pinaka-peak quality at full potency yung produkto nila. Gets mo? It's about quality, not always about safety. So kung ganyan pala sa gamot, teka, paano naman sa pagkain? Ganon din ba yung logic? Pero, at ito ay isang malaking pero, na dapat ninyong tandaan, hindi ito green light para i-ignore na lang natin lahat ng expiration dates. Kasi, may mga pagkakataon na yung petsang yan talaga ang pagkakaiba sa buhay at kamatayan. At bago tayo magpatuloy, siyempre isang napakahalagang paalala. Ang information dito ay for educational purposes lang, okay? Para sa anumang medical concerns, laging kumonsulta sa inyong doktor o sa isang healthcare professional. Ito yung listahan na kailangan mong i-take seriously. Mga gamot tulad ng insulin na nagiging unstable, nitroglycerin na sobrang bilis mawalan ng bisa, mga EpiPen na baka hindi na gumana sa gitna ng isang matinding allergic reaction, liquid antibiotics na pwedeng pamugaran ng bakterya, at syempre eye drops na pwedeng magdulot ng impeksyon. Sa mga gamot na to, non-negotiable ang expiration date. Batas yan. Ngayon, pagdating naman sa pagkain, special mention talaga ang mga deli meat at yung mga ready-to-eat na salad. Bakit? Dahil sa isang bakterya na ang pangalan ay Listeria, isang klase ng bakterya na sanhi ng seryosong food poisoning. At ang nakakatakot dito, kayang-kaya nitong dumami kahit na nasa loob pa ng malamig na ref. So ingat! Ito yung nag-iisang pagkain na may batas na nagsasabing yung use by date ay absolute. Hindi pwedeng i-negotiate. Ito ay ang infant formula. Kasi yung nutrient content niya nasisira yan over time. So para sa kalusugan ng sanggol, striktong-strikto dapat nating sundin ang petsa sa lata. No exceptions at all. So kung hindi pala laging tungkol sa safety yung date, paano natin malalaman kung ang isang pagkain ay safe pa o hindi na? Dito na ngayon papasok yung pagiging food detective nating lahat. Okay, first, kilalanin natin yung tinatawag na spoilage organisms, yung mga yeast at amag. Sila yung dahilan kung bakit umaasim yung gatas o nagiging slimy yung karne. Yes, kadiri sila, pero ang good news, sa pangkalahatan, hindi sila yung nakakamatay. Pinapapangit lang talaga nila yung amoy, lasa at itsura ng pagkain. At ito yung tunay nating kalaban, ang mga pathogens. Ito yung mga mikrobyo tulad ng Salmonella at E. coli, yung mga sikat na sanhi ng matinding food poisoning. At alam mo ba kung ano ang pinakanakakatakot sa kanila? Wala silang amoy, wala silang lasa, at hinding-hindi mo sila makikita. Uulitin natin yan para malinaw. Ang totoong kalaban ay invisible. At ang paraan para labanan sila ay hindi lang sa simpleng pagtingin sa expiration date. So, kung hindi yung date ang titingnan, eto na. Ang kaligtasan ng pagkain nakasalalayan sa tamang pag-handle. Yung pag-iwas sa danger zone,
Yung temperatura na 4 to 60 degrees Celsius kung saan sobrang bilis dumami ng bakterya, mas mahalaga pa yan kaysa sa petsa na nakasulat sa pakete. Okay, so para hindi na tayo malito, heto na ang iyong parang golden code sa pagbabasa ng food labels. Simple lang to. Okay, kapag nakita mo yung best if used by o kaya best before, isa lang ang iisipin mo, quality. Ito ay tungkol sa pinakamasarap na lasa at pinakamagandang texture. Generally, safe pa rin tong kainin pagkalipas ng petsa, pero baka hindi na lang siya kasing sarap. Pero kapag use by na ang nakalagay, yan na yung medyo seryoso. Ang iisipin mo agad, safety. Ito yung date na dapat mong bigyan ng pansin, lalo na dun sa mga high-risk foods na napag-usapan natin kanina, di ba? Ito na yung iyong pinaka-safety guideline. So, pay attention. Kaya sa susunod na magbukas ka ulit ng ref at makakita ng pagkaing expired, ano na ang mas pagkakatiwalaan mo? Yung petsa lang ba na nakasulat o yung bago mong kaalaman na natutunan mo ngayon? Thank you for watching Carl Preza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.